Turo niya, Panginoon, ang iyong salita na may katotohanan, Ama. O di, Panginoon, sa aming makikinig, Ama, at sa inyo po, Panginoon, ang aming pandinig, aming pangunawa, kung maunawa namin, Panginoon, ang iyong salita, at yun di, Panginoon, ang aming may sa buhay. Salamat po muli. Sa gabing ito, kayo po ang may taas, kami po ang may baba. Maraming pong salamat sa amot dalangin, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo ulit umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory up to victory, his army shall be lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty calling in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes, let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and work in prayer. Emergency post or danger, be never wanting there. Magsimpuni. Purihin po ang Panginoon at hiling ho natin ang paumanhin ng ating mga kapatiran na katunghay sa live stream ho natin. Maraming nangyari. Una ho, yung aking cellphone ay nawala sa ayos, hindi ho magamit ngayon. Sinubukang ipagamit ng ating kapatid na si Brother Daryl yung kanyang cellphone, pero may problema yata dun sa mic. So nabigla ho natin kailangang i-switch sa ibang cellphone para ho mapakinggan ng maayos ng ating mga kapatiran ang ating hong pangangaral at maging yung ating buong gawain. Pero salamat sa Diyos, maging sa mga teknolohiya na ito. At sabi ko nga ho, kausap ko minsan ng isang kapatiran, just imagine, kung nangyari ang pandemyang ito 10 years ago, na hindi pa ganyan ka ganda ang teknolohiya. At salamat sa Panginoon na yan ho ay available na po sa atin. Well, alam ho natin na nagsisimula ng pumorma ang mga... Wala akong naririnig. Okay, sige ho, tuloy na lang ho natin. Salamat po. Ayan. Well, nagsisimula na hong pumorma ang mga politiko para next year. Nagpaparinig na ang mga tatakbo, bumabati na ang mga nagpaplano, nagpapahaging na ang mga merong balak na umupo sa opisina or sakali man gustong mag-okupa muli ng parehong opisina o mas mataas na opisina na kanilang kinalalagyan. At kasama ng mga pagpaparamdam ng mga politiko ay pati ang mga pagpaparamdam ng mga lumalapit sa politiko.
Pag panahon ng eleksyon, ika nga ng iba, ay medyo mas madaling makakuha ng tulong. Bakit? Dahil itong mga politiko ay nagpapabango ng kanilang pangalan sa mga tao. At kung ikaw ay may kailangan, ito na yung panahon para lumapit sa kanila. I can still remember many years ago na kung saan yung ating church ay nagpaplanong bumili ng mga upuan. May nagsuggest sa akin, "Oh, Brother Paul, malapit na ang eleksyon. Lapit ka kay ganito. Makakakuha tayo ng 50 upuan." Nga lang, lahat ng upuang darating dito ay merong tatak from. And again, it's just to show the point na paglapit ay maaaring makakuha ng tulong at yun ay dahil yung tulong na yun ay umaasa na merong kapalit na promosyon o kaya mga boto. Well, kaya ako sinaysay ho ito sapagkat para sa atin na mga mananampalataya ng Diyos, ano ang ating motibasyon sa paglapit sa Panginoon? Definitely, hindi because anything that God needs from us. Ang motibasyon, yun palang tugon. Yun palang ibig sabihin, ano ang motibasyon ng Diyos para tugunin ang ating paglapit sa Kanya, para ipagkaloob ang ating mga hinihiling sa Kanya. As we have said, ang mga politiko, kaya nila ginagawa ito kadalasan, hindi lahat, kadalasan ay gusto nila ng boto. Pero pagdating sa Diyos, ang motibasyon niya ay hindi dahil meron siyang kailangan o gustong makuha mula sa atin. Ang kumpiyansa na meron tayo na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin ay hindi dahil kung ano o sino tayo, kundi dahil kung ano at sino siya. Yung katangian ng Diyos. Na ang Diyos ay Diyos na matuwid at Diyos na matapat. At dito sa mga katangian na ito, tumungtong si Haring David at as we have seen in many psalms na ating mga napag-aralan or in some psalms o ilang mga awitin na ating napag-aralan na laging tumutungtong si Haring David sa katotohanan kung sino ang Diyos. At ito pa rin ang isang nagliliwanag na katotohanan para sa atin na makikita ho natin sa awit na ating bibigyang pansin ngayong gabing ito, and that is none other than Psalm 4. Ang ika-4 na awit, Psalm 4, at babasahin ho natin ang lahat ng mga talatang ito. Psalm 4. Kung nyo nung nakita, inyahan ko ho kayong magsitayo at basahin ho natin ang salita ng Panginoon. Psalm 4 verses 1 to 8. Babasahin ko ho, pakisunan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? How long will ye love vanity and seek after leasing? But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. There be many that say, Who will show us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased. I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tingin natin ang tulong ng Panginoon. O Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng gabay, ng liwanag.
Lord, aming inihiling na patuloy at muli mong gamitin ang iyong salita na makapangyarihan. Upang lalo ka naming makilala. Upang lalo kaming lumalim sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. And Lord, again, lahat kami, Panginoon, sa maraming mga pagkakataon at iba't ibang paraan ay humaharap sa napakaraming mga problema. O nawa, O Diyos, sa mga katotohanan na aming matututunan ngayon, ay patuloy na magdagdag sa amin ng kumpiyansa, magdagdag sa amin ng tibay, at patuloy na paglago sa pananampalataya. O Panginoon, patuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinaka-mensahe ngayong gabi. God's people can call to God with confidence and joy even during times of distress. Ang mga tao ng Diyos o ang mga mananampalataya ng Panginoon ay maaaring tumawag sa Panginoon ng may kumpiyansa at kagalakan maging sa mga kapanahunan ng kabagabagan or kahirapan. O tingnan ho muna natin, o meron ho tayong 3 punto na titingnan mula sa awit ho na ito. Una, the prayer to God. Pangalawa, the exhortation to the enemies. And then pangatlo, the confidence in the Lord. Ang panalangin sa Diyos, ang pakikiusap o pangungusap sa mga kaaway, and then panguli, ang kumpiyansa sa Panginoon. So tingnan ho muna natin his prayer to God. That is verse number 1. Makikita ho natin yung pinaka-introduction sa psalm na ito. Ang sabi, to the chief musician of Neginoth, a psalm of David. Now, maaaring meron sa atin Neginoth. Masarap ba yun? Anong lugar yun? Yun ba ay ibang planeta? Ang pangalan ng asteroid? Well, actually, itong Neginoth, kapag na-research nyo ho, yaan ay isang termino na may kinalaman sa musika sa loob ng templo, and most scholars agree that it pertains to string instruments. So, higit sa malamang, itong awitin na ito, ang maririnig mong background music kapag ito'y aawitin is purely string instruments. Hindi natin alam kung anong klaseng mga instrumento, ibang instrumento noon sa panahon ngayon. Nevertheless, ito ang ibig sabihin. To the chief musician, meaning to the choir master, and it's pertaining to, it ought to be sung or meant to be sung with string instruments. Ang sabi, it is a psalm of David. So, ibinibigay ang authorship nito kay Haring David, o ina-attribute, I should say, ang authorship kay Haring David. At katalasan na ating binibigyang pansin ay anong klaseng psalm ito, anong klaseng awit. Kumpara sa atin, meron tayong iba't ibang mga genre ng awit, merong mga love song, merong mga iba't iba. At ito ho ay madalas na kinakategorize na somewhat medyo special na lament song. Again, ang lament ay awit ng panaghoy, awit ng paghingi ng saklolo sa Panginoon, awit ng paghingi ng tulong sa Diyos dahil merong gumagawa ng mali o dahil merong mahirap na kalagayan. Yan ang isa sa mga katangian ng lament psalm. At dito pa lang sa verse 1, makikita na natin agad itong lament psalm na ito, na this psalm is really a lament psalm, pero kaya natin sinabi na ito ay somewhat peculiar or special na lament psalm sapagkat doon lang sa verse 1, nandun yung lament hanggang verse 2, pero pagkatapos nun, ito ay umaapaw na sa kumpiyansa, sa confidence, sa tiwala sa Panginoon. That's why yung iba ay nilalagay ito sa gitna ng lament psalm and confidence psalm, o awit na pagpapahayag ng kumpiyansa sa Diyos. So narito, ang katangian ng lament psalm na ito, ng psalm na ito ay lament at tumatawag sa pagtugon o sa pagsasaklolo ng Panginoon upang i-deliver sa mga bagay na nangyayari. At dito ho, particularly sa event na ito, ang nangyayari ay merong naninirang puri. Pero paano nasabi yan?
O tingnan muna natin sa verse 2, ang sabi ni Haring David, O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? Hanggang kailan nyo yuyurakan yung aking kaluwalhatian? Hanggang kailan nyo babaligtarin ito upside down? Itong kaluwalhatian ay ginagawa nyong kahihiyan. At ano ang kaparaanan na kanilang ginagamit? Ang sabi sa verse 2, How long will ye love vanity and seek after leasing? And that word vanity meaning empty, and leasing literally means lying. Ibig sabihin, yung kanilang mga salita ay walang lamang katotohanan, at ito ay pawang kasinungalingan, at ito ang ginagamit nila para baligtarin ang kaluwalhatian at gawing kahihiyan. Ito uungkol kay Haring David. So ito ang problema ng kinalalagyan ni Haring David. Na kung tatanungin natin kailan ito sinulat ni David, mahihirapan tayong i-pinpoint dahil hindi sapat ang ebidensya mula sa awit mismo o even in the introduction of the psalm. Mahirap i-pinpoint, hindi katulad sa Psalm 3, i-pinpoint na kung saan nung panahon na siya ay tumatakbo mula kay Absalom. Well, makikita lang ho natin na merong event na nangyayari, merong nagkakalat ng, siguro sa panahon natin ngayon, nagkakalat ng chismis, ng mga bagay na hindi totoo tungkol kay Haring David. Siguro sa panahon natin ngayon, may kukumpara natin, may nagpo-post, and it so happen na yung pinost na hindi tama, na hindi totoo, ay nag-viral. Naalala ko ho, napanood ko minsan ang dokumentary. Ewan ko kung nahagip nyo yung picture na yun sa social media, maybe 4 or 5 years ago. Isang picture ng mag-asawa at pogi yung lalaki at maganda yung babae. Pero ang problema doon sa picture, yung mga anak nila ay malayo. Hindi pogi at hindi maganda. At yung picture na yon ay nagkaroon ng artikulo na kung saan ang binibigyang diin ay yung babae, na yung palang babae ay retokada daw, at lumabas yung totoong itsura niya sa kanilang mga anak. Pero alam niyo, yung post na yon ay mali. Hindi totoo. Actually, hindi totoong mag-asawa. Dalawang model na ginamit lang para sa larawan. Alam niyo ano nangyari? Nasira ang karir at ang buhay ng model sapagkat yung pinost na istorya ay dumikit sa kanya. So naroon at maaaring ito ang kalagayan ni Haring David. Yung mga sinasaysay na walang katotohanan ay nag-turn ng kanyang, let's use the word reputation, at ito ay ginagawang kahihiyan. So tingnan natin paano tumugon sa kalagayan ganito. And hindi ko alam, baka mamaya merong dumadanas ito ngayon, or meron tayong kaibigan o kapamilya, o uso ang online bullying. Paano magre-respond ang isang Kristiyano sa ganitong kalagayan? Well, point number 1, David's prayer to God. The prayer to God. Ang pananalangin sa Panginoon. Verse 1, ang sabi, Hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. Narito ang panawagan ni Haring David at tinatawag niya ang tainga, hinihiram niya at hinihingi niya ang pakinig ng Panginoon. Hindi ko maiwasan na isipin ang larawan ng isang bata, at siguro lahat ng magulang dito ay naranasan na ang inyong bata ay maliit at meron kang ginagawa at gustong kunin ng inyong anak ang inyong atensyon. Papa, 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 teka lang anak. Papa, 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 teka lang anak. Papa, 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 papa. Ano yun anak? Lord, pakinggan mo ko. Lord, ibigay mo ang iyong atensyon, ibigay mo ang iyong pakinig sa akin kapag humihingi ako ng tulong sa iyo. Lord, kapag tumatawag ako, sagutin mo. Lord, kapag nagsasalita ako, pakinggan mo. Nandoon ang malabis na paghingi ng tulong sa Panginoon, ang pagtawag sa Diyos. Hear me when I call.
Now, maaaring sa atin ng mga mananampalataya, parang grabe. Sabi nga minsan ni John MacArthur, parang kung di nagkakamali, ang salita is brush, parang magaspang. Parang sino ka bilang tao na tumawag ng ganun sa Panginoon. Pero alam ho natin, tayo bilang mga mananampalataya ay pwede at dapat lumapit sa Diyos ng may kumpiyansa, kagaya ni Haring David. Huwag nating isipin na, syempre, si Haring David yan, pwede siyang manalangin sa Diyos ng ganun kasi close sila. O mga kapatid, maaaring magandang mapaalalahanan tayo sa sinabi ng author ng Hebrews sa Hebrews chapter 4. Buksan lang ho natin. Hebrews chapter 4. Verse number 14. At nahagingan ho natin to sa ating Sunday school because of the priestly ministry of our Lord Jesus Christ. Siya ang ating dakilang saserdote na mamagitan para sa atin. At ang sabi ng Book of Hebrews, verse 14, chapter 4, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Meron tayong high priest, meron tayong tagapamagitan sa Panginoon, kaya huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya. At ang sabi sa verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted yet like as we are, yet without sin. And verse 16 itong sabi, let us therefore come boldly to the throne of grace. Come boldly. Lumapit ng may katapangan. Lumapit ng may kumpiyansa. Lalapit ka sa trono ng Diyos na may kumpiyansa at may tapang at hihingin mo ang pakinig ng Diyos. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil maganda ang performance mo, kundi dahil merong namamagitan sa atin. At ang kumpiyansa natin ay walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo. So yes, we as believers in the New Testament, hindi ito isang bagay na nakareserve lamang kay Haring David, kundi tayo din bilang mga mananampalataya ngayong bagong tipan ay pwedeng lumapit sa Lord, pakinggan mo ako. Lord, tingnan mo ang kalagayan ko. Lord, yung pakinig mo, ibaling mo sa akin, ilapit mo sa akin ang tenga mo. Huwag tayong mag-alala na baka mamaya Lord Paul, pag hiningi ko yung atensyon ni Lord, paano na lang yung iba? Huwag kang mag-alala. Hindi ganun kalimitado ang Diyos na pag finokus niya ang atensyon niya sa iyo, ay makukulangan ang atensyon niya sa iba. Lord, hear me when I call, O God of my righteousness. Ito sinabi na David na, O God of my righteousness. Ang sabi ng isang commentary, it can be translated as my righteous God. My God who is righteous. Ikaw na Diyos na matuwid, pakinggan mo ko dahil ikaw ay Diyos na matuwid. Didinggin mo at bigyan mo ng atensyon at dahil ikaw ay Diyos na matuwid, hindi mo hahayaan na mapahamak ang taong makadiyos. Hindi mo hahayaan na maghapi, na masinsay ang taong matuwid sapagkat ikaw ay Diyos na matuwid. Or it can be also stated, kagaya ng nasa atin sa King James, the God of my righteousness. The God who knows and maintains and vindicates my righteousness. Ikaw, God of my righteousness. Alam mo ang totoo. At sa iyo ako tumatawag. Nahandito ang kumpiyansa ni David sapagat ang Diyos na matuwid at nagmamahal at nagtatatag ng katwiran ay alam niya ang totoong kalalagayan ni David. Maaaring may nag-viral sa social media, pero alam ni Lord ang totoo. Alala ko ho ang campaign, open tayo sa politika, pero naalala ko ang campaign slogan ng isang, I believe, tumatakbong senador dati. Ang sabi niya, siguro pag sinabi ko yung kanyang slogan, maaalala niyo kung sino ito. Sabi niya, kasangga mo ang langit. Sa radyo pa yata yun. Well, narito.
Sa isip ni Haring David, kasangga ko ang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos ng katwiran at alam niya sa pagkakataong nito kung sino ang matuwid, kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang nagkakalat ng hindi totoo, kung sino ang namumuhay ng may katwiran, alam ng Diyos. At kasangga ko ang Diyos. At Lord, pakinggan mo ako. At di lamang siya tumatawag sa Diyos sapagkat kilala niya ang Diyos, kung sino ang Diyos, siya ay Diyos na matuwid at Diyos ng katwiran, kung hindi naranasan na rin niya kung paano siya tinulungan ng Diyos dati. Di ba ho, may mga pagkakataon na maaaring, halimbawa sa amin ho ni Sister Jonah, nung nanganak siya kay Timmy, kami ay nakalapit sa PhilHealth. And guess what? Anong tingin yung balak namin kapag dumating muli ang panganganak ng misis ko? Malapit tayo ulit sa PhilHealth. Nakakuha ng tulong. Well, in that sense, dun sa larawan na yon, naranasan na ni Haring David before na siya'y nakatanggap ng tulong mula sa Diyos. And it's only logical and it's only good na muling lumapit sa Panginoon sapagkat ang sabi ni Haring David, "Thou hast enlarged me when I was in distress." That word, enlarge, hindi ibig sabihin si David ang pinalaki. Naging magkasing katawan kami ni Haring David. In-enlarge. Kaya si Brother Paul, ini-enlarge ng Panginoon. Dating double XL, ngayon triple XL na. Na-enlarge. No, hindi yun ang ibig sabihin. Hindi si Haring David ang in-enlarge, kung hindi ang pinupunto rito, the word enlarge means to give room. Magbigay puwang. Paluwagin. At ito ay akmang-akma sapagkat sinabi ni Haring David, when I was in distress. And yung Hebrew word, ng word na distress is meaning to be in a narrow, tight place. And all of this are speaking figuratively sapagkat alam natin na lahat tayo ay nalagay na sa isang napakamahigpit na kalagayan. Yes? Maaaring mahigpit na kalagayan patungkol sa pinansyal, maaaring mahigpit na kalagayan tungkol sa pamilya, maaaring mahigpit na kalagayan kagaya ni Haring David tungkol sa kanyang reputasyon. Na kinakaladkad sa putik ng mga nagsisinungaling. Pero ang sabi ni Haring David, naranasan ko na ako ay naiipit, ako ay nasa mahigpit na kalagayan, pero ikaw ay nagbigay ng kaluwagan sa akin. You have enlarged me. You have given me room. Ikaw ang gumawa. Naranasan ko na ito noon. Therefore, tumatawag ako muli sa iyo ngayon. Hindi ho ba napakaganda na sa ating paglapit sa Diyos ay alalahanin natin kung paano at maraming mga pagkakataon na siya ay tumugon na at kumilos na at nakita na natin at nasaksihan na natin at natikman na natin ang kabutihan ng Panginoon. Lord, nakita ko na ang kabutihan mo. Naranasan ko na ang tulong mo. At sa iyo pa rin ako ulit babalik at hihingi ng tulong. Hindi lang ho yun. Ang lahat ng paghingi na ito ni Haring David, ang sabi niya sa bandang dulo ng verse 1, "Have mercy upon me and hear my prayer." That word have mercy, hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko ng Hebrew, is kaunan. Kaunan, na ang ibig sabihin, it can be translated mercy, favor, or grace. At ang sabi ng isang Hebrew lexicon, na ang isang pinupunto nito ay hindi ka karapat-dapat. Again, mercy is by its very nature is sovereign. Hindi pwedeng i-demand ng isang pulubi na, "Uy, maawa ka naman sa akin." No, yung maaawa ay maaawa kung gusto niya kaninong maawa. Hindi siya obligadong maawa sa lahat. Hindi ito merited. So ang punto ho dito ay it is of God's mercy, God's favor, unmerited favor, God's grace. So nakatingin at nakatungtong si Haring David sa biyaya ng Panginoon.
Nakatingin siya kung sino ang Diyos, na ang Diyos ay Diyos na matuwid at nagtatanggol ng matuwid. Nakatingin siya at kanyang inaalala ang mga natanggap niya ng tulong mula sa Diyos noong nakaraan. At itong lahat ng ito, ang kanyang paghingi at pananalangin sa Diyos ay nakaasa siya. Hindi siya nakatingin ko sa kanyang sarili, kasi ako ay espesyal, kasi ako ay pogi, kaya ako tutulungan ni Lord. No, nakatingin si Haring David kung sino ang Diyos, at ang Diyos na ito ay Diyos na mabiyaya. Ang Diyos na ito ay Diyos na mahabagin. Kanyang tinapos ang petisyon. Hindi ito mahabang panalangin, hindi ito mabulaklak na panalangin. Actually, ang sabi nga ng isang komentary, ang pinakapanalangin ni Haring David ay nahandog sa unang parte lamang, Lord, hear me. That's it. Lord, pakinggan mo ko. Yun yung pinaka-prayer. Pero narito, hinihingi ni Haring David ang habag ng Panginoon at pakikinig ng Panginoon sa kanyang panalangin. Have mercy upon me and hear my prayer. Ang sabi ng isang komentary, it can be rightly translated, hear my prayer in your mercy. In your mercy, hear my prayer. Sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, pakinggan mo ang aking panalangin. Hindi ho ba ganun din ang kalagayan natin? O wala sa atin siguro yes, kagaya ng sinabi natin, tayo ay maaaring lumapit sa Panginoon ng may katapangan, boldly, pero not because we are worthy, but because meron namamagitan para sa atin. At anuman na ating inaasahang tugon at tulong mula sa Panginoon ay galing lamang sa biyaya ng Diyos. So, the prayer of David. At naalala ko lang hindi ko lang nalaktawan ko yung isang punto. Ang unang ginawa ni David, hindi siya nag-post ng reply. Tingnan ko lang. Nilaan mo ko sa Facebook, Siya ay unang nag-post ng panalangin sa Panginoon. Well, number 2, his exhortation to the enemies. His exhortation to the enemies. Verses 2 to 5. Isang kamanghamanghang bagay, dito sa 8 verses na psalm na ito, karamihan ng mga sinabi ni Haring David ay binibigyan niya ng exhortation yung mga taong naninira sa kanya. Kinakausap niya, binibigyan niya ng pansin, hinihimok niya itong mga taong ito. Hindi niya sinisiraan, hindi niya ginagantihan, kundi actually, as we will see a little bit later, tinatawag niya palapit sa Diyos. Tingnan natin sa verse 2. So verses 2 to 5, his exhortation to his enemies. Verse 2, O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? How long will ye love vanity and seek after leasing? So narito, in-address ni David yung mga kaaway niya. In-exhort niya ang mga taong ito. In-urge niya. Tinutulak niya ang mga taong ito. Saan niya tinutulak? Saan niya hinihimok? Patungo saan? Well, isa-isahin natin. Una, ang sabi niya, O ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? Sabi ho ni Allen Ross sa kanyang commentary, which again is a very, very good commentary in the book of Psalms. Ang sabi niya, itong word na sons of men, actually yung word na men is not plural but singular. Sons of the man, yun yung mas lapat, na higit sa malamang ito ay pumapatungkol sa isang tao na mataas ang posisyon. Isang tao na maaaring tinitingala ng marami, isang taong kilala, isang taong nakaupo sa kapangyarihan, isang taong maimpluwensya, isang malaking tao. At narito yung kanyang maaaring mga anak, kapamilya, kamag-anak. Hindi ho ba ganun din minsan sa panahon natin ngayon? Yung makilala yung tito ko. Yung tito ko ay kaibigan nung pinsan nung ikatlong tito ng mayor. May kabit lang. At narito, ye sons of man, or ye sons of the man,
Ito'y pumapatungkol sa mga taong naninira sa Kanya at maaari yung kanilang lakas ng loob ay nanggagaling kung sino yung backer nila, kung sino yung tatay nila, o kung sino yung makapangyarihan na nakakapit doon sila o dumidepende sila doon. At ang sabi ni Haring David, "How long will you turn my glory into shame?" Yung kaluwalhatian, yung karilagan ni Haring David ay binabaligtad nila, ika nga, kinakaladkad sa putik. Ito yung kanilang pag-atake. Yung kaluwalhatian ni David ay kanilang niyuyurakan. At anong klaseng kaluwalhatian? Well, hindi natin nakakalimutan na siya ang hari ng Israel. Siya ang lalaki, sabi mismo ng Panginoon, siya ang lalaki sang-ayon sa aking sariling puso. Sa madaling salita, hindi siya isang lalaki na he is a man after God's own heart. Dati, mali ang aking pagkaunawa. Hindi siya isang lalaking hinahabol ang puso ng Panginoon, kundi siya isang lalaki na minahal ng Panginoon, pinili ng Panginoon. He is after God's own heart, after God's own desire. Siya ang pinili ng Diyos na magpatuloy ng paghahari at hindi si Saul o yung lineage ni Saul. Siya ang gusto ng Diyos na ilagay na hari. And it may be, again, this is just a maaaring hypothesis. It may be na ang paninirang puri na ito kay Haring David ay ang pagsasabi ng kanyang paghahari ay illegitimate. Bakit? Pag sa monarchy, sinong susunod na hari? Yung anak ng hari. Si David ay hindi anak ni Saul. Si David ay isang pastol doon sa parang na anak ni Jesse. At ang dapat sanang susunod sa paghahari ni Saul ay si Jonathan, at kung di man si Jonathan, sino mang pinakamalapit na kaanak ni Haring Saul. At again, if this is just an hypothesis, maaaring yun ang pinagkakalat ng mga tao ito. Oh, alam mo yung si Haring David? Oh, talaga naman. Kala mo matuwid, pero alam mo ba, nang agaw ng trono yan. Hindi naman dapat yan yung hari natin eh. Again, hindi ito malayo sa katotohanan. Nevertheless, again, this may be just some idea kung paano nila kinakaladkad ng kaluwalhatian ni Haring David at niyuyurakan ito. How long? Sabi ni Haring, hanggang kailan nyo ipagpapatuloy? At ang implikasyon niyan, hindi ba kayo titigil? Hindi ba kayo nagsasawa? Hanggang kailan nyo itutuloy? Hanggang kailan nyo walang tigil na ikakalat ang mga bagay na ito? Ano itong mga bagay na ito? Vanity and leasing. As we have said before, that word vanity, ibig sabihin empty, walang laman. Ano mang akusasyon na ginagawa nila kay Haring David, ito ay walang substance, walang laman, at hindi lang yun, leasing truth. Kanyang tinatawag ang pansin ng mga nagkakalat ng kasinungalingan na ito by saying hanggang kailan. Kanyang tinatawag sila na ito ay tigilan. At again, hindi niya ito tinatawag at hindi niya pinapatigil sapagkat dahil nasisira lang ang reputasyon niya. Hindi niya pinapatigil, kumbaga sa panahon natin ngayon, kailan mo ba i-remove yung post? Kailan mo set apart him that is godly for himself? Just in case na hindi pa rin kayo titigil. Just in case na hindi nyo pa rin pagsisisihan itong mga maling paratang, itong mga kasinungalingan at walang katotohanang laman-laman na inyong sinasabi at ikinakalat para bigyang kahihiyan ang aking pangalan, just in case na ayaw nyo pa rin tigilan, ito ang sinisigurado ko sa inyo, ang Diyos, ang Panginoon, ay nagbukod para sa kanyang sarili ng makadiyos. O ang makadiyos ay binukod niya para sa kanyang sarili. That word set apart is the wonderful word na translate sa New Testament is the wonderful word sanctified. It means to be set apart. Binukod para sa kanyang sarili. Sabi ng isang commentary, God had marked out the godly, the righteous for His own.
Habang ginagawa ko ho ito, ang naisip kong larawan ay, for some reason, hindi dahil gutom ako, pero yun lang ang naisip kong larawan. Naisip kong larawan ay fishball. Hindi mahilig sa fishball. Naranasan nyo na, magbabarkada kayo, siguro 7 kayo, lalapit kayo sa magpi-fishball. Ay bibili kayo tig sa 10 piso, so ang daming fishball. At yung malapit ng matusta, akin yan. Kukuha ka ng stick, ibubukod mo, iniingatan mo. Yung 20 fishball, ibinubukod mo sa isang lugar, akin to, wag mo kukunin, tinutusta ko to. Kapag merong gusto ko, akin to. Markado ko to. At yun ang sinasabi ni Haring David, hindi niyo titigilan itong paninira na ito, hindi niyo titigilan ang mga kasinungaling niya na ito, sinisigurado ko sa inyo, ang Diyos, minamarkahan niya, Kanya ang makadiyos. God has set apart the godly for Himself. At hindi lang basta minamarkahan, at hindi lang basta para ito sa Diyos, kung hindi ang implikasyon na ito, iingatan, poprotektahan, at oo, ipaghihiganti ng Diyos yung Kanya. Sabi ng Panginoon, Romans chapter 12, buksan lang po natin. Romans chapter 12, ang sabi ng salita ng Diyos, verse number 17. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. It will be possible as much as lieth in thee, in you, live peaceably with all men. Kita niyo yung verse 18? Ang utos sa atin ng verse 18, use all your, ano mang tamang salita? All your effort should be directed to keeping the peace. As much as lieth in you, hanggat nagagawa mo, lahat ng resources mo ay iipunin mo at gagamitin mo for peace. Yung iba baligtad, lahat ng resources for war. And sad to say, minsan may mga Kristiyano. Yun. Gusto magsimula yata ng World War III. Ang sabi sa verse 19, by the way, may nagtanong, as much as lieth in you, may nagtanong na Kristiyano, brother, hindi naman to ay brother po, may nagtanong sa isang pastor. Sabi niya, pastor, paano pag hindi ko na kaya, sasabog na ako, puputok na ako, mawawala na ang peace. Ang sabi ng pastor, then leave. Iwasan mo. I think that's a good advice. Babalikan natin sa verse number 19. Anong sabi ng Panginoon? Dearly beloved, avenge not yourselves. Huwag niyong ipaghihiganti ang inyong sarili. But rather give place unto wrath. Magbigay kayo ng puwang para sa puot. Now, question, kaninong puot? Ang sabi ng Diyos, okay, may gumawa ng masama sa iyo, kapatid, huwag kang maghihiganti. Sabi ng Bible. Kundi magbigay ka ng puwang para sa puot. Question. Kaninong puot? Puot mo? Galit mo? No. Ang sabi ng Panginoon, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine. I will repay. Saith who? The offended? No. Saith the Lord. Narito ang katotohanan. Hindi baliwala sa Diyos ang gumagawa ng masama sa kanyang mga mananampalataya. Hindi baliwala sa Diyos ang gumagawa ng masama sa mga taong makadiyos. God had marked out the godly for Himself. Sa Diyos ang sinasabi niya, tao ko to, akin to, iingatan ko to. At ang sabi ni Haring David, hanggang kailan kayo titigil? Pero kung hindi kayo titigil, tandaan nyo, ang Diyos ay para sa makadiyos. At ipagtatanggol at iingatan, oo, ipaghihiganti ng Diyos ang matuwid. So you might as well stop. Tigilan mo na. Iwasan mo na.
"Ho, kaibigan, tigilan mo na sapagkat ang lalabanan mo at kakasagupain mo ay hindi ako kung hindi ang Diyos." Yun ang sinasabi ni David sa kanila. Ang sabi ni Haring David, talo tayo sa verse number 3, "But know that the Lord hath set apart him the godly for himself. The Lord will hear when I call unto him." Itinggin ng Diyos pag ako'y tumawag sa Kanya. Tigilan nyo na. Stop it. Medyo pamilyar na salita. Tigilan nyo na ang mga ginagawa na ito, ang mga kasalanan na ito, sapagkat pag tumawag ako sa Diyos, titinggin niya ako. Isang larawan na pumunta sa aking kaisipan nung nabasa ko ito, sinabi ni Haring David. Alam niyo yun sa mga teleserye? Pag dumating yung kaaway, pinapaalis. Pag ayaw umalis, sasabihin, "Tatawag ako ng pulis! Umalis ka na!" Sabi ni Haring David, tigilan niyo na. Pag tumawag ako sa Diyos, papakinggan niya ako. He is exhorting His enemies to stop for their own good, para sa kanilang ikakabuti. Ano pa ang exhortation ni Haring David dito sa mga tao na yumuyurak sa kanyang karangalan? Ang sabi sa verse 4, "Stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still." The word "stand in awe" sa Hebrew, meaning, ang ibig sabihin is to tremble, to quake, that is manginig, mangatog. At ito ay dahil sa isang overwhelming na emosyon. At maraming emosyon na maaaring ikaw ay pwedeng manginig at mangatog. Maaaring ikaw ay nininervyos, nanginginig ka, natatakot, nanginginig ka. Or meron din naman, nagagalit, nanginginig ka. Yes? May mga ganun. So, itong word na ito ay pwedeng ma-interpret sa ganung kaparaanan. Panginginig dahil sa matinding emosyon. At meron mga version ng Bible, I believe, sa ESV ang translation, "Be angry and sin not." At ang implication doon is trembling because of anger. Nanginginig sa sobrang galit. At maaaring ito nga ang pinakalapat na translation, pero sinasabi ko lang, ang ibig sabihin is to tremble because of an overwhelming emotion. At hindi ito quotation, hindi ito yung kinote ni Apostol Pablo sa Ephesians na "Be angry and sin not." Magkahawig, pero hindi ito yung kanyang kinoquote. By the way, kung kinote niya yun, he should have said, "It is written, be angry and sin not." Nevertheless, ang punto ay ito. Kanyang sinasabihan ang mga tao na kayo ay nanginginig o maaaring nanginginig kayo sa galit dahil sa sinabi ko. Pero let me exhort you to do not sin. Or maaaring sa kabilang banda, maaaring nanginginig kayo ngayon sa takot dahil na-realize nyo na kayo'y nagkamali at nagkasala laban sa Diyos at laban sa matuwid ng Panginoon. At ngayon, anong gagawin nyo? Tumigil kayo sa pagkakasala. He's exhorting them to stop sinning. Tumigil kayo sa kasalanan na inyong ginagawa. Again, hindi niya pinapatigil ang mga taong ito para maibsan lamang ang bigat na daladala ni Haring David. Kundi pinapatigil niya ang mga taong ito dahil sila ay nagkakasala din sa Panginoon. Alala ko ho yung sinabi ng Panginoon kay Saulo, Apostle Paul, bago siya naligtas, "It is hard for thee to kick against the pricks." Sa Acts chapter 9, ano yung pricks? Ito yung panusok sa mga baka. Parang latigo sa kabayo, pero yun ay panusok, goad. Yung pricks, panusok sa mga baka para sila umabante. Isipin mo, sisipain mo yung pricks. Kasi nakaranas na, nung sinabihan ka ng nanay mo, namatay ang ilaw, madilim, huwag kayong malikot. Naglikot ka. Tapos tumama yung buto mo sa kanto ng paa ng mesa. Sino nasarapan? Pag sinipa mo yung bato, sinong masasaktan? Pag sinipa mo yung kutsilyo, sinong masasaktan? Yun ang sinasabi ni Haring David, tumigil kayo sa kasalanan.
Pag tumawag ako sa Diyos, tiningin niya ako. Ang Diyos, siya ay para sa makadiyos, siya ay para sa matuwid. Tigilan niyo na ang kasalanan. Gagantihan kayo ng Panginoon. Tigilan niyo na ang kasalanan. At ang suggestion or exhortation ni Haring David dito sa mga taong ito, commune with your own heart upon your bed and be still. Ibig sabihin ng commune with your own heart upon your bed, that word commune meaning to talk, to say or to utter, para magsalita. Translation, kausapin mo ang iyong sarili aba ikaw ay nakahiga sa kama. Na, huwag mong gagawin yan na naririnig ng kasama mo sa bahay, baka magkaroon ka ng ibang problema. It's closely related to meditation. Alam niyo yung meditation? Ang ibig sabihin ng meditation is to mutter, paulit-ulit na sabihin, paulit-ulitin sa iyong sarili ang katotohanan ng Panginoon. At ito, kausapin mo ang iyong sarili at yung tignan kung ano ang iyong ginagawa. Discuss with yourself. Makipag-dialogue ka sa iyong sarili. Konsidera mo ang iyong ginagawa. And hopefully to come into your senses. Minsan ho ay merong ama ng tahanan na umiiyak sa aming harapan. May kasama ako, may binisita kami, umiiyak ang ama ng tahanan. At ang sabi niya, Brother Paul, kung hindi lang masama na gawang ko ng masama yung asawa ng anak ko, gagawin ko na. Yung anak niya ay napakasipag, 3 ang trabaho. Yung lalaki, napakasipag, maglaro ng cellphone. Nagpapagod sa trabaho yung misis, pero yung mister nasa bahay, yun lang ang ginagawa maghapon. Ipinundar ng kotse para pang Grab, pang Uber, nabatak yung kotse. Guess what? Sino ang nagpundar sana ng kotse? Yung misis. Tutuloy na lang yung mister. Wala. Sobra. As in, sobra. At narito, ang maaari sanang sabihin doon sa lalaking yun, tignan mo nga yung ginagawa mo. Kausapin mo yung sarili mo. Tignan mo ang iyong landas, ikonsidera mo ang iyong lakad. Bigyan mo ng pansin kung paano ka nabubuhay, kung ano yung ginagawa mo, at tignan mo, masama ba ito o mabuti. Commune with your own heart in your bed. Konsidera mo ang iyong pamumuhay. Kagaya ng sinabi sa Psalm 119 verse 59, I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. Pinag-isipan ko yung aking landas. Tingnan ko yung aking lakad. Kumbaga, nag-step back. Tingnan kung paano ako namumuhay. Ano yung mga bagay na kailangan kong itama. Ano yung mga bagay na kailangan kong pagsisihan. Ano yung mga bagay na kailangan kong iayos. Ang sabi nitong Psalm 119 verse 59, I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. Yung aking landas at yung mga bagay na hindi sang-ayon sa iyong kautusan, iniayon ko sa kautusan mo. Ito ang hamon ni Haring David sa mga gumagawa ng masama, naninira sa kanya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Commune with your own selves in your bed. Maaring nanginginig ka ngayon, is either nanginginig ka sa galit o nanginginig ka sa takot sa Panginoon. Kausapin mo ang iyong sarili. Magbulay-bulayan mo ang iyong mga ginawa. And be still. Application pa rin yun. Sin not. Huwag kang magkasala. Huwag kang gumawa ng mali. Tigilan mo na ang kasalanan. And then sabi sa verse 5, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Wow. Tinatawag ni Haring David itong mga taong ito na naninirang puri sa kanya na sila ay maghain ng matuwid na hain. Now, may iba't ibang interpretation. Yung ibang translation is right sacrifice. Offer the right sacrifice. Sa madaling salita, tinatawag ni Haring David na mag-alay ang mga taong ito. At ano ang tamang alay? I-alay nila ang nararapat na alay. At kapag sa isang Hudyo sila ay nagkasala, ang kailangan nilang i-alay is sin offering. Offer the right sacrifice.
At ang punto nito, tinatawag ni Haring David ang mga taong ito na sila'y magsisi sa Panginoon at ipakita, i-evidence ang pagsisisi sa pamamagitan ng paghahain ng tamang hain. Repent! Tinatawag ni Haring David itong mga gumagawa ng masama, itong mga nagkakasala, ikonsidera nyo, pag-isipan nyo, nilalabanan nyo ang Diyos, at kung ayaw nyo yan, magsisi kayo! At ang hamon ni Haring David sa bandang dulo sa kanila, trust in the Lord. Hinahamon at tinatawag sila na tumiwala sa Panginoon. Again, hindi ako sigurado na ito. Pero, kung ito nga ang paninira kay Haring David ay sinasabing siya ay illegitimate king, tiwala kayo sa Diyos, naglagay sa akin dito. Dahil ang Diyos ang naglagay kay Haring David sa trono. And actually, this is the picture. Kung naalala nyo, sinabi natin na ang soul winning sa Old Testament ay hindi kagaya ng soul winning sa New Testament. Ang sabi sa Old Testament, he that winneth soul is wise. Actually, this is soul winning in the Old Testament. He is calling, tinatawag niya yung mga taong gumagawa ng mali na magsisi at umayos sa harapan ng Panginoon. O sa panahon natin tinatawag ang mga tao magsisi at sumampalataya kay Kristo at mamuhay sangayon sa kalooban ng Diyos. So I could say na ito ay a good evidence, a good example of soul winning in the Old Testament. Itong mga, hindi lang basta mga tao ang kanyang nilalapit sa Panginoon, mga taong gumagawa sa kanya mismo ng masama, ay tinatawag niya palapit sa Diyos. Hindi ho ba maganda na maaaring sa ating karanasan o maaaring may maranasan tayo mula na mga tao na may ginagawang masama sa atin? Hindi ho ba maganda at magandang panalangin na sila ay makakilala sa Panginoon? Sila ay magkaroon ng takot sa Diyos at pagsisihan nila yung mga ginagawa nilang masama. Yung inutos ng Panginoon na pray for your enemies, isa ito sa magandang panalangin para sa kanila. Well, lastly, dito ko tayo matatapos. So his prayer to God, his exhortation to the enemies, and lastly, his confidence in the Lord, ang kanyang kumpiyansa sa Panginoon. Verse 6 to 8, ang sabi, there be many that say, who will show us any good? Lord, lift thou up thy light of thy countenance upon us. Well, isa sa challenge, sabi nga ako ng ilang komentary, isa sa challenge dito sa Psalm 4 ay i-identify sino yung many. Yung bang many ay yung madaming naninira kay Haring David? O yung bang many ay yung many na mga nasa kampo ni Haring David na tila baga ang tingin ay hopeless situation. Malakas ang kalaban, na malakas ang backer nila, sila ay nasa mataas na posisyon, matitindi sila. Anong pag-asa na meron tayong mabuting makikita? Anong pag-asa na mapapaganda ang sitwasyon? Well, hindi sinabi ni Haring David, ako ito, tiwala lang kayo. Kaya sinabing, tingin kayo sa akin, ako bahala. Sabi ni Haring David, Lord. Tinuro niya ang mga tao sa Panginoon at siya mismo ay tumingin sa Panginoon. At ang sabi ni Haring David, lift thou up the light of thy countenance upon us. Ito ay quotation mula sa Numbers chapter 6 verse 26, kasama dito sa wonderful or great benediction na hango sa number 6. Ang sabi sa number 6 verse 26, Lord, lift up His countenance upon thee. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Yung sa madaling salita, yung mukha ng Panginoon ay itingin niya sa iyo. Naalala niyo yung ating pag-aaral, I believe maybe 2 Sunday nights ago, kung saan nabanggit yung mukha ng Diyos ay huwag ikiling palayo. It means disapproval, disfavor. Pero pagdating dito, kung yung mukha ng Panginoon ay itingin sa iyo, it means God's favor.
Nandun ang pabor ng Panginoon. Ang sabi ni Haring David, may mga nagtanong, there be many that say, who will show us any good? Sinong gagawa ng mabuti? Paano pa maaayos ang sitwasyon? Maaaring tayo ay malagay sa ganong kalagayan na sa ating tingin, sa ating kalagayan, ay paano pa ito maaayos? Tingnan natin ang politika sa Pilipinas, paano pa ito maaayos? Tingnan natin ang pandemya na kalagayan, paano pa ito maaayos? Problema sa droga, paano pa ito maaayos? Ang sabi ng salita ng Panginoon, Lord, lift thou up thy light of thy countenance upon us. Ang pag-asa ay wala sa politika. Ang pag-asa ay wala kung sino mang uupo sa Malacanang o sa munisipyo. Ang pag-asa ay nasa Diyos. Doon itinuro, nandun ang kumpiyansa, doon nakatungtong si Haring David. Hindi sa kanyang sariling karunungan, hindi sa kanyang abilidad, kundi sa Panginoon. At ang sabi niya sa verse 7, Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased. Thou hast put gladness in my heart. God has put gladness. The Lord hath put gladness in my heart. Sa gitna ng kalagayan ito, take note, hindi pa rin natatapos yung trouble. Handun pa rin. Kaya sabi ni Haring David, how long? Kailan niya itutuloy yan? At sa gitna ng ganong kalagayan, ang sabi ni Haring David, the Lord hath put gladness in my heart. Ang Diyos ang naglagay ng kagalakan sa aking puso. At oo, sa gitna ng mahirap, mabigat, makakalungkot na sitwasyon, pwede magkaroon ng tunay na kagalakan, tunay na katuwaan ng isang mananampalataya, at ito ay manggagaling sa Panginoon. Ang sabi dito, more than in the time that their corn and their wine increase. Isa rin sa challenge is to identify the there, at karamihan sa mga komentaris na nagkakaisa na yung there ay yung mga taong naninira kay Pablo. At nandito yung contrast, maaaring sa panahon na sila ay nagyayabang kapag marami silang inani, kapag maraming bunga yung kanilang mga ubasan, kapag sa panahon natin kapag marami silang kinitang pera, nagsasaya sila. Pero sabi ni Haring David, yung nilagay ng Diyos na kagalakan sa aking puso ay mas matindi pa kaysa nung sumasagana yung pera nila. At narito ang isang napakagandang katotohanan, na sa gitna ng mahirap at mabigat na kalagayan, ay pwede tayong bigyan ng Diyos ng kagalakan na higit pa ng kagalakan sa mga taong quote-unquote walang problema. Ito ay isang napakagandang pag-asa para sa mananampalataya. Kung titingin lang tayo sa mundong ito para sa ating kagalakan, kung titingin lang tayo sa ating kalalagayan, kung ikaw ay may karamdaman, paano na? Kung may kahirapan ng buhay, paano na? Kung may problema sa pamilya, paano na? Kung nakatira ka sa bansang mahirap, paano na? Kung isang araw, sinawagan ka ng doktor, lumabas na po ang resulta, cancer po, stage 4, paano na? Pero ang Kristiyano, sa gitna ng mga ganong kalagayan, ay pwede pa rin magkaroon ng mas mataas at purong kagalakan kaysa dun sa mga taong walang karamdaman. Maaaring may pera at maayos ang kalagayan. Thou hast put gladness in my heart more than in the time that their corn and their wine increase. And lastly, dito tayo matatapos sa verse number 8. I will both lay me down in peace and sleep. For thou, Lord, only makest me dwell in safety. And that's a great statement of confidence sa Panginoon. Sabi ni Haring David, hindi sila tumitigil sa pagpo-post? Hindi sila tumitigil sa paninira? Anong gagawin mo, Haring David? Itong gagawin ko.
Matutulog ako mamaya ng mahimbing. Matutulog ako! Alam niyo, sa gitna ng problema, anong isang kadalasan nawawala sa tao? Anong kadalasan nawawala sa gitna ng problema? Brother Paul, pera. Hindi yun. Yun yung problema. Pero anong madalasan nawawala? Tulog. Alam niyo talaga ang church nagpapawala ng problema. Bakit? Kasi sa church madaming tao ang nakakatulog. Hindi yun. Segue lang yun. Well, anong punto? Sabi ni Haring David, sa gitna ng mga bagay na ito, nahihiga ako, I will both lay me down and sleep in peace. May kapayapaan ako. Ang dami silang sinasabi. Dami silang ginagawa. Pero mahihiga ako mamaya. Again, this is not a picture of carelessness. I mean carefree. Hindi careless, carefree. Na, basta, wala na akong pakialam. Tutulog na lang ako. Hindi ganun. Nakita natin mula verses 1 hanggang 7, may pakialam si Haring David. Pinagpe-pray ni Haring David. May pakialam siya sa mga taong gumagawa ng masama sa tinatawag niya sila sa pagsisisi. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang sabi ni Haring David, may higa ako at matutulog ako nang may kapayapaan. Bakit? Hindi dahil maganda yung security ko. Hindi dahil magaling yung investigador ko. Hindi dahil marami akong pera o okay yung resulta ng laboratory. Kundi dahil ang Diyos, He only makes me dwell in safety. Ang Diyos ang nag-iingat sa akin. At totoo, ang sinabi ng isang mangangaral, hanggat hindi pa hihintulutan ng Panginoon, you are invincible. Walang nagawa si Satanas laban kay Job, libang pahintulutan ng Panginoon. At ang Diyos na ito ang may hawak sa atin. Well, ilang mga talata na maaaring baunin natin at magandang paalala sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, let your conversation be without covetousness. Yung pamumuhay ay huwag dapat puno ng kasakiman. Gusto kong makakuha, akin lahat. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. Makontento ka. Why? For He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So ang kapayapaan, oo, ang kontentuhan, oo, ang safety ng mananampalataya ay nakasalalay sa pastol. Walang iba kung hindi ang Panginoon. At salamat sa Diyos, mamayang gabi, pwede tayong lumapit sa Kanya at tingin, Lord, pakinggan mo naman ako. Lord, ito yung kalagayan, ito yung ginagawa nila. Pakinggan mo naman ako. Hindi masamang hingin sa Panginoon yung gladness. Hindi masama na hingin ng Panginoon sa gitna ng mga daladarang problema. Lord, bigyan mo naman ako ng peace. Pananampalataya na hawak mo, nakita mo ang mga bagay na mangyayari sa amin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nga, kita mo, tanglaw mo ang lahat, alam mo ang lahat, at salamat sa katotohanan na Ikaw ang Diyos na matuwid at para sa mga matuwid. Na ipagtatanggol mo ang matuwid. Sangayon sa iyong salita na aming napag-aralan na minarkahan mo ang matuwid para sa iyo. Ibinukod mo ang matuwid para sa iyo. At Panginoon, sa gitna ng mundo na ito na makasalanan at ayaw sa iyo, kanino pa kami sasandal? Kanino pa kami kukubli? Sa napakadaming problema, sa napakadaming alalahanin, saan manggagaling ang aming kapayapaan at kagalakan? Lord, kung kami man ay nadaya na at nakumbinsin ng sanlibutan na hanapin namin sa mga material na bagay, hanapin namin sa mga makamundong bagay, hanapin namin sa aming sarili, o Panginoon, patawad po.
Paalala mo sa amin ang katotohanan na aming nakita sa iyong salita, ito ay manggagaling sa iyo. Lord, hindi ko po alam ang bawat problema at kabigatang daladala ng aming mga kapatiran. O Diyos, alam mong perpekto ang kalagayan ng bawat tupa. Ikiling mo po ang iyong pakinig sa aming mga panalangin. Lord, alam namin sa aming sarili, hindi kami karapat-dapat. Pero alam din namin ngayon na may namamagitan para sa amin. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Tulungan mo kami sa pakikipaglaban sa kasalanan. Tulungan mo kami sa magpapatuloy sa kabanalan. O Panginoon, sa mga responsibilidad na daladala namin na habang kami naririto, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kagalakan at kapayapaan. Lord, ngayon sa daling ito, meron kaming kapatid, si Brother Dave, ay halos minuminuto, ay kumikirot ang kanyang pakiramdam. Nawa ang kagalakan, kapayapaan ay ipagkaloob mo sa kanya, sa kanyang pamilya. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po sa iyong salita na aming liwanag. At nawa patuloy ang luwalhati ay sa iyo lamang. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po umistayo at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, our life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His mine. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po mga kapatid, maging sa ating mga kapatid at tumunghay sa live stream ng ating gawain.
Isang paalala ho sa bawat isa. Ating patuloy na pagbulay-bulayan at huwag lang hayaang mawala sa ating alaala ang mga bagay na pag-aralan natin sa buong maghapon. Nang umaga sa Sunday School, ating kinonsidera ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili bilang substitutionary sacrifice, bilang propitiation para sa atin. Let us meditate on that. At kanina sa pangangaral, ang halaga ng pagbabantay sa Ebanghelyo. Let us be very discerning patungkol sa bagay na ngayong gabi, meron tayong pag-asa sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, lumapit tayo sa Kanya sa panalangin at hingin natin yung kagalakan at kapayapaan nagmumula sa Diyos. At nawa, patuloy na gamitin ang Kanyang mga katotohanan para sa patuloy na ikababanal ng Kanyang mga mananampalataya. At ngayon mga kapatid, nawa ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Salman tayo naroroon na naman ang ating ginagawa, gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. God bless po. We are dismissed. Diba, ano lang po. Namin pagkaka